Nung nilabas ho ba ni Batangas Representative Leandro Leviste yung mensahe mo sa kanya, nung may naramdaman ka bang parang kumililing sa damdamin mo at parang... Wala naman po, except that that is supposed to be a private conversation, na it's a conversation between the two of us. Pero ginawa po niya yun, that's his choice na gawin yun. On my end, wala naman pong repress sa akin because nung pinadala ko yung mensahe na yun, that is a sincere message at that time. That was August 2025. August 2025. Po, isang taon. 1 year po. Biruin mo, no? How things have changed. Wala sa isang iglap. Pero, tinawag ka niyang mentor. Well, to a certain extent, totoo naman po yun. They made consultation sa akin, yung pagtakbo niya, politically. Siguro because yung experience po natin with yung mga political, and even the mother, tinutulungan po natin na sa mga laban niya. But the thing is, yung sinasabi kong no one is above the law, that is how it is. Yung mandate po natin as an NBI director, kailangan po natin na gampanan to the letters and that spirit as well. Hindi po natin pwedeng talikuran yan. At ang maganda rin sa mensahe niya po na yan, at least sa kanya na po nanggaling at nakita na kahit kaibigan natin, kahit malalim yung mga naging pinagsamahan, pag dumating po sa punto na kailangan gampanan natin kung ano yung naaayon po sa mandato ng ating opisina, ay gagawin po natin. Ang hirit pa ay wala tayong magagawa. Nauutusan lang yan si Atty. Matibag. Well, that is something that hindi natin dapat bigyan na ng pansin na credibility kasi kung ako tinuturing na mentor, parang hindi naman ako kilala. Na hindi tayo kailangang utusan kung andyan dyan po yung dapat gagawin po natin. Saka at what context na sasabihin po na inutusan. Meron po tayong nakita na dapat na imbestigahan, dapat po imbestigahan po natin. Kumaga pare sa ombudsman din daw kasi walang magagawa kasi nauutusan lang din daw yung ombudsman. Pero alam na po natin ang sagot po ninyo dyan. Okay, nagkumpirma ho ba si Congressman Leviste kung mag-a-appear siya personally sa inyo, sa NBI? Wala pa po siya pang pasabi. Kahapon po na isilbi yung sampina sa kanya, yung imbitasyon. Wala po siyang pasabi na kung dadalo siya. Pero ang sa akin, total, he projects himself na masunurin sa batas at maayos sa tao. Pag may dumating sa iyo na imbitasyon at yun naman ay mandato na nag-iimbita sa iyo, yung sampina na ganyan, maganda puntahan para magkapagbigay ng linaw. Okay, ito pong nangyaring entrapment sa isang hotel po, may mga nadagdag pa hubang mga ebidensya na maari pong direktang mag-ugnay sa kongresista doon sa alleged plot? May aligasyon sa kanila, akusasyon sa kanilang dalawa ni Kong Jing Paras, ay hindi naman totoo yung sinasabi, dapat papanagutin po natin. Hindi po natin dapat ito palagpasin. Ngayon, sa tanong po nyo kung ano na dagdag na ebidensya, sa ngayon po, ang hawak nating ebidensya, yun pong testimonya, sworn affidavit po nung based on the investigation, nitong atin pong tinatawag na talent manager, tsaka po yung babae na nagbigay din ng sariling salaysay. At yung text exchange po ni Congressman Jing Paras kay doon po sa tao, doon po sa tinatawag natin na talent manager. Tinatanong namin yung mga reporter namin kung ito bang talent manager na to, pag binanggit ang pangalan niya ay kilala na sa industriya? Mukhang kilala po. Mukhang kilala dahil katunayan kahapon ginamit pa nga po yung pangalan ng isang parang production outfit siya na kilala na may platform din po ngayon sa social media na allegedly may pinapadala na malaking halaga, nagkunyari pa na abogado doon sa tao na to, itong talent manager. When noon na-check namin, hindi naman pala totoong may nagpapadala at hindi rin totoong abogado yung nagpapadala. So, ibig sabihin, there are persons already interested dito sa tao na to. Kaya lalong dapat nating bigyan linaw. At sana tulungan po tayo ni Congressman Leviste na liwanagin itong usapin na ito. Yung paglilinaw lang po, attorney, yung una kamo na sinusurveillance na ng NBI itong taong to, primarily for human trafficking talaga. So, kumbaga, aksidente na lang na lumabas yung plot. That's correct. Tama po. Ilagay po natin sa tamang konteksto kasi nagkaroon ng parang mix-up na sinasabi na yung 5 babae ipapain dapat kay Executive Secretary. Grabe naman, 5 talaga agad. Pero hindi po ganoon. Ang nangyari po dito, itong talent manager is already on the radar po na minamanmanan po ng NCR namin, ng STG.
So nung minaman-man Ano na po, siya, STG, sorry? Special Task Force Group po yan ng NBI, parang nagmo-monitor po ng ganyan. Dahil there are reports ng human trafficking na ginagawa nitong taong ito, nagpo-provide ng mga babae at lalaki sa mga kanilang nakukuha na kliyente na tinatawag. So nung nakapagkasa po ng entrapment operation sa isang hotel nga dyan sa Manila po, at natanggap na yung pera, naka-body-worn camera naman po lahat ng ahente namin, nung hinuli na siya para i-book na, imbestigahan for human trafficking, gagawin po ng proseso, nagsalita sila bigla na kung may kinalaman ba ito sa gagawing plano nila, kay Senator Alfredo pa yung sabi. So actually, yung babae nga po, there is a interview na nagpapasalamat siya kasi parang naiipit siya nun sa gustong ipagawa nito ni Congressman Jing para sa kanila na character assassination. Yung po yung term na ginamit po.